Nakita nyo ba yun? Ay, pag-usap ako na hindi nag-i-English. Nag-i-improve na yung bahasa Indonesia ko. Master. Bahasa Indonesia master lang naman. Tabi-tabi. Magandang araw. Tara, samahan niyo ako. Panibagong araw, panibagong gala na naman tayo dito sa Malaysia. Good morning. Medyo maaga tayo umalis ngayong araw para maiwasan natin yung mga tao, yung init, pati yung traffic. Kasi medyo malayo yung pupuntahan natin. Isang oras din yung biyahe. So, tara at ma-amaze tayo pare-parehas sa lugar na pupuntahan natin. Let's go. At dahil maagang-maaga pa nga, sarado pa lahat ng mga establishments dito sa mall na dadaanan natin. At dito tayo dadaan kasi nandito yung estasyon ng tren sa may taas ng mall. Sarado pa lahat ng mga shops. And as usual, papunta doon, magpa-public transport lang tayo. Siguro 3 tren yung sasakyan natin. 3 magkakaibang tren. And then isang bus. Kasi medyo malayo talaga siya. Let's go! At kahit magkakaiba yung tren na sasakyan natin, excited pa rin ako kahit gaano ito kalayo kasi nakita ko sa Google kung gaano kaganda yung lugar na to. At syempre, mukhang nakakapagod yung gala natin ngayong araw kaya dito pa lang napapaisip na ako kung kakain na ba ako sa tren o hindi. Nakakatuwa lang kasi kapag umalis ka dito ng maaga, makikita mo yung ganda ng city na wala pa gaanong mga tao. Sa mga ganitong sitwasyon kapag nakikita ko yung ganda ng syudad, minsan natatanong ko yung sarili ko, sa Pilipinas kailan kaya tayo magiging ganito? At sa paggagala ko nga dito sa Kuala Lumpur, para bang nasa Singapore lang din ako gawa ng linis ng lugar at kung gaano ka-organize yung mga tren nila dito. So nasa second train station pa lang tayo. After nito meron pang isang connecting na train. And after that, bus na. So medyo mahaba-habang biyahe pa tayo. Siguro mga 20 minutes. So stay with me. Let's go, let's go, let's go. What amazes me the most is meron silang malaking building, malaking station kung saan nandun lahat ng connecting trains. And sobrang efficient lang niya. Ang galing lang. At habang nakasakay nga ako dito sa huling tren, nakita ko tong napakagandang scenic na view na to sa may dulo ng tren. Pakiramdam ko tuloy habang film ko tong video na to, nasa movie ako. Ang ganda ng view, no? So, nandun na ako dapat sa last na train stop. Kaso, after kasi nun, kailangan ko sumakay ng bus. And apparently, wala ako ng bus card nila. So, kailangan kong bumalik ng isang train station, ng isang stop, para makabili ng bus card na yon. Kasi dun kanina sa last stop, wala. Sold out daw yung mga tinitinda nilang card. So, just one stop back. And, I don't know, it's just amazing kung gaano ka-efficient and kaganda yung mga train stations nila dito, pati yung mga trains nila. Papasana all ka na lang, di ba? So medyo naliligaw din tayo ng konti, but it's alright. It's a part of the journey. Let's get going! At sa pagbalik ko nga dun sa isa pang stop ng train station ay nakabili na ako nitong bus card. Ayun nga lang, kapag kasakay ko dito sa bus, nalaman ko na libre pala tong bus na to. At mula nga dito, sumakay na ako sa bus. Hindi ko lang akalain na abutin pala ng 1 oras yung biyahe papunta dun sa destination natin gamit itong bus. So ayan, nandito na tayo. Mga 1 oras na biyahe rin yata yun. Apparently, libre lang pala yung ride ron sa bus na yun. So gagamitin na lang natin yung card mamaya for the train. And hindi pa yata bukas yung mosque. So mag-aantay tayo ng mga ilang minuto pa. So yeah, ang ganda dito. Ibang-iba siya dun sa city. Napaka-green ng lugar na to and at the same time industrialized. It's amazing. So, hanapin natin yung entrance ng mosque. And then, papakita ko siya sa inyo later. Saya. Kak, pagi. Kak, jam berapa di sini buka? Iya. Sudah buka. Sudah buka. Pintu masuk utama sana di street. Masuk gimana? Pintu depan ini Pintu belakang. ya. Di street belakang. Ada pintu kanan. besar. Itu ada security itu boleh masuk. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Nakita nyo ba yun? Ay, pag-usap ako na hindi nag-i-English.
Nag-i-improve na yung bahasa Indonesia ko. Master. Bahasa Indonesia master lang naman. Tabi-tabi. Sa mga ganong klaseng pagkakataon ako kinikilig kasi napipilitan akong matutunan kung paano isalita yung lingwahe nila. Although medyo magkahawig lang yung bahasa Melayu at bahasa Indonesia. At yan, finally nakarating na tayo dito sa Masjid Wilaya Persikutan. Sa labas pa lang, sobrang inviting na ng mosque na to. Ang ganda dito! Let's go! Alas 10 pa daw yung bukas ng masjid. So tinanong nila kung Muslim ako or hindi. Sabi ko hindi. Sabi nila 10 pa, pwede pumasok. Ang ganda dito. Oh my goodness. Pinayagan tayo ng guard maglakad-lakad. Tara. I'll show you around. Let's explore it. Grabe, kinikilig talaga ako habang finifilm ko tong video na to kasi sobrang ganda talaga ng lugar na to. Hindi mo akalain na ganito siya kalaki. Tas yung disenyo at yung architecture ng masjid is talagang nakakalaglag ng panga. Kung nakita nyo kung gaano kaliliit yung mga tao sa harap ng masjid na to, yan. Tingnan nyo na lang for reference, ganyan kalaki yung masjid. Para siyang isang castle sa sobrang laki at talagang napapabuntong hininga ko habang naglalakad ako papasok dito sa may mosque na to. Kagaya na lamang ng usual, yung mga babae dapat sila ay nakaabaya at nakahijab. Hindi talaga pwedeng ipakita yung buhok sa loob ng mosque. At kung napansin nyo kanina, bit-bit ng mga tao yung kanilang mga sapatos kasi bawal umapak na nakasapatos doon. At ang swerte nga kasi libre yung tour guide rito. At syempre dahil libre yan ay sinamantala na natin para may matutunan din tayo sa pagbisita natin dito sa Masjid Wilaya. Dito ko nga natutunan na yung dome pala na to is Ottoman and Persian inspired yung disenyo. Sa mga nagtataka kung bakit walang laman itong loob ay dito nagdadasal yung mga kapatid nating Muslim. Kung nakakita na kayo ng Muslim na nagdadasal minsan, makikita nyo na meron silang prayer mat at dito sila lumuluhod at sumasamba. At syempre, hindi lang naman ito yung unang mosque na napasukan natin. At kung makikita nyo nga pala yung blue na disenyo na may Arabic na nakasulat, ang nakasulat doon is Allah. Dito nga muling napaalaala sa akin yung 5 pillars ng Islam. At ito ay ang una, shahada, o yung pagpaproclaim na si Allah ay nag-iisang God. Pangalawa is yung sala o yung pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Yung pangatlo is fasting o yung pagfa-fast during Ramadan. Pang-apat ay ang pagtulong sa mahihirap. At syempre, yung panglima is yung Hajj o yung pagpunta sa Saudi Arabia papunta sa Makkah. O yung tinatawag natin na pilgrimage. So, nasa loob tayo ng masjid ngayon. Yung mga kasabay natin is pauwi na sila. 20 minutes, napaka-brief lang ng tour nila. So, ngayon, yung tour guide is kasama natin. Baga para tayong nasa solo trip ngayon. What I like about this is I'm going to learn a lot from her. I'm excited. So, I'll see you in a bit. Ito namang portico o arko na nakikita nyo ay Indian inlay ang disenyo. At nabanggit nga ni Miss na tour guide na itong buong building na to ay may 5 influences mula sa Malay, Moroccan, Persian, Egyptian, at Ottoman. At itong building na to ay gawa rin pala sa mga precious stones, hindi lang basta simento. Grabe! Napakaganda ng lugar na to. Diyos ko. Nalululo ako, sobrang ganda. Ito yung isa sa mga worship halls nila. Oh my goodness. Wow!
just wow. Nasa Earth pa ba? Grabe. So, tinutour tayo ni ma'am. Papatuloy natin yung tour and then we'll take some more videos later on. Grabe. Sa pagtutur ko nga sa lugar na to, grabe lang yung peace at yung calm na binibigay ng lugar. Napakapayapa at napakatahimik ng lugar na to. Nagpapasalamat na lang din ako kasi ginugol ko yung halos kalahating araw para mapuntahan at makita yung ganda ng lugar na to. Dumating ako dito ng alas 9. Siguro mga 2 oras yung biyahe mula dun sa city center. But sobrang worth it yung ganda ng masjid na to. Oh my goodness. Amazing. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Ayan siya. Kahit pa paano, hanggang dito na lang muna. Like and follow para palagi kitang kasama. Hanggang sa muli, paalam.